Magandang gabi po. May bagyo ngayon sa ating bansa at ang bagyong Ambo na kauna-unahang bagyo ngayong 2016. Kailangan pong maging alerto lalo na yung nasa Aurora area dahil inaasahang magla-landfall dyan ang bagyo bukas ng umaga. Ang ibang detalye alamin natin mula sa ating resident meteorologist na si Mang Tani. Mang Tani. Yes, salamat Pia. Jiggy, kumikilos na nga papalapit ng Aurora Province ang kauna-unahang bagyo sa bansa ngayong taon, ang Tropical Depression Ambo. Dahil sa bagyong Ambo, itinaas na ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 sa mga lalawigan ng Catanduanes, Camarines Norte, Northern Quezon kasama ang Polillo Islands, Aurora at Quirino. Maging I am ready po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mabababang lugar. Sa mga baybaying lugar naman ay delikadong pumalaot ang mga may maliliit na sasakyang pandagat. Huling namataan ng Pag-asa ang sentro ng bagyong Ambo, 140 kilometers dyan sa may northeast o hilagang silangan ng Catanduanes at napanatili nito ang lakas ng hangin aabot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at kikilos ito pakanluran, hilagang kanluran o west-northwest sa bilis na 22 kilometers per hour. Sa forecast track ng Pag-asa, posibleng bukas ng madaling araw ito magla-landfall o tatama yung sentro nito sa may probinsya ng Aurora. At sunod nitong tatawirin ang mga lalawigan ng Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Quirino, Benguet, Pangasinan at La Union. At sa hapon, posibleng nasa may kanluran na ito ng Ilocos Region, dyan sa may West Philippine Sea. Bukod sa mga lugar na may signal, umaga pa lamang ay maulan na rin sa eastern section ng Luzon at dyan sa may southern part ng Luzon. At sa hapon, makararanas na rin ang ulan ng natitirang bahagi mula dyan sa may northern Luzon hanggang dyan sa may Rio ng may Maropa. At sa Metro Manila, maulap at mataas ang tsansa ng ulan, maghapon yan at mataas din ang posibilidad ng isolated thunderstorms sa susunod na 5 araw. Buong araw ding mataas ang tsansa ng ulan sa buong Visayas pero may malalakas na pagulan dyan sa may Panay Island, Negros Island, kasama na ang Samar Island. Sa Mindanao, uulanin din sa umaga pa lamang ang Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, kasama ang ARMM region. At sa hapon, makakaranas na ng ulan ang malaking bahagi ng Mindanao, pero mas malalakas ang mga pag-ulan dyan sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao region. Pia? Pero Mang Tani, yung pagtahak ng bagyo sa Luzon, magiging mabagal po ba? Tsaka magdadala po ba ito ng mas malalakas na ulan o malakas na hangin? Well, hindi naman kabagalan, Pia, yung galaw nitong bagyo dahil 22 kilometers per hour. Halos pangkaraniwan yan. Ngayon, yung lakas ng hangin, dahil ito ay isang tropical depression, hindi natin inaasahan yung mga mahigit 100 kilometer per hour wind. Pero hindi ibig sabihin yan, Pia, dahil hindi kalakasan yung hangin. Yun namang mga ulan at karaniwan, Pia, kapag ang isang bagyo ay hindi naman katulinan ng lakad o galaw at hindi kalakasan yung hangin, yung ulan ang dapat nating pagandaan. Kaya yung mga ito, nakikita natin kulay dilaw at kulay pulang nakikita pamisa-misan. Yan yung mga kumisa na yung malalakas na ulan na dapat pagandaan, lalong-lalo na dyan sa may eastern section ng ating bansa, Pia. Maraming salamat, Mang Tani.